Hello mga kapudi, at ito na naman tayo at gagawa nga tayo ng special na merienda. So naganda nga lang ako ng malinis at malaking bowl dyan. At maglalagay nga tayo dyan ng 2 cups of all-purpose flour na nabili ko lang sa palengke kanina. So ayan, naglagay tayo ng 2 cups nyan. All-purpose flour nga pala yung binili ko at inilipat ko nga siya dito sa strainer dahil nakalimutan ko na kailangan nga pala natin tong salain bago natin ilagay yung wet mixture natin. So, ito muna ang gagawin natin ng ating mga dry mixture. So, ayan, naglagay nga ako ng 2 cups of all-purpose flour at sinundan ko naman ng 2 tablespoon ng baking soda. Ayan. At sinundan ko rin yan na nilagyan ko rin yan ng 3/4 cup ng white sugar. Kahit anong sugar pwede nyo naman gamitin, pero mas maganda talaga na white sugar. So, ayan nga. At pagkatapos niya nilagyan ko ng asukal, nilagyan ko rin yan ng half teaspoon ng salt at 2 packs ng milk. Kahit na anong brand na milk pwede. Ito lang talaga yung stock ko dito sa bahay dahil nga ito yung natira ko ng stock ko para sa tindahan. So, ayan, puti na nga lang at meron pa ako natira. At yan na nga, nilagay na nga natin ang 2 packs ng milk dyan. At pagkatapos nyan ay sasalain nga natin yan ng sabay-sabay. Ayan. So, nakita ko nga na medyo pino pala tong salaan natin at medyo nahirapan nga ako magsala dyan. Kaya naman, ginawan ko na lang ng paraan at inilipat ko siya sa mas maliit na salaan. Ayan. So, ito, medyo hindi siya pino. Ang ginawa ko na lang, partial ko na lang siya sinisala para masala siya ng maigi. Hanggang sa matapos natin ang lahat ng dry mixture. So, mas maganda talaga na sasalain natin para pinong-pino talaga ang ating dry mixture para walang buo-buo yan. Ayan, at hindi tayo mahirapan. So, ayun na nga, natapos ko na siyang salain at gagawin naman nga natin ang ating wet mixture. So, sa 1 cup na sukatan natin ay maglalagay tayo ng water. 1 cup and 1.5 cup ng water. So, ayan. Hindi siya cold, normal water lang yung nilagay ko. So, maglalagay din tayo ng 2 large size of egg. Pwede rin 2 medium size of eggs. Ayan. Tapos, maglalagay din tayo ng konting vanilla extract dyan. Ayan. Para lang pampawala ng lansa ng ating egg. At haluin lang natin yan ng ating whisk. Ayan. Kapag na-well combine na natin yan, pwede na natin ilagay ang ating dry mixture. So, hindi ko na nga hinalo dyan yung asukal dahil nga nahalo ko na siya sa dry mixture. Ayan. So, ilalagay na nga natin ang ating dry mixture. At haluin lang natin yan ng dahan-dahan. Huwag natin i-overmix yung ating mixture para naman umalsa siya. Kasi pag na-overmix natin yan ay hindi yan aalsa. So, ayan. Kapag nahalo na yan lahat, ang ating dry mixture and wet mixture, saka naman natin siya sasalain ulit para mawala yung buo-buo. So, ayan na nga. Ito na nga yung naging texture niya at tama-tama lang to sa ating standard texture niya. So, ayun, tara na, magsala na tayo. So, maliit nga lang yung salaan ko, kaya naman partial lang ako ng pagsasala dyan. Medyo matagal lang talaga, pero tiyagaan lang talaga. Kailangan nating salain yan para maging soft ang ating merienda. So, ayun na nga, nang matapos ko na salain yan. Ayan, nasa last batch na tayo ng pagsasala. At may binilisan ko na nga lang ang ating transition dahil nga matagal nga talaga itong gawin at matrabaho. Pero okay lang dahil sulit naman. Ayan. At nang masala na nga natin yan, lahat ng ating mixture, ay ihahanda na rin natin ang ating molding. So, may idea na ba kayo kung ano ang ating merienda for today? Kung meron ay comment lang dyan sa baba para naman alam ko kung sino yung mga nakakapanood ng ating video. So, ayun na nga, nung napatapos ko na nga ang ating mixture at ayan, ang soft-soft na ng ating mixture, maglalagay tayo ng 2 tablespoon na melted butter dyan. I-mix combine lang natin yan. At kung nakaabot ka nga sa video na ito, pa-comment naman sa baba kung taga saan ka at para ma-shoutout na rin kita at para malaman ko kung saan nakarating ang ating video. So, maraming salamat po.
So, pagkatapos nga nating haluin yan at ma-well combine ang ating butter sa ating mixture, ayan, tapos na siya, ay ihahanda na nga natin ang ating molding at ang ating pinapakulong tubig na mainit sa ating kalan. So, kailangan yung tubig natin ay kulong-kulo siya. At nag-separate nga ako ng dalawang bowl dyan na maliit na mixture natin para naman sa ibang kulay. So, maglalagay nga tayo ng ibang kulay dyan. At meron nga akong food coloring na kulay violet and kulay red nga dyan sa ating cabinet. Kaya naman, hinaluan ko na rin yan para naman maging maganda ang ating merienda. So, ayan, halu-haluin lang natin yan. At etong kulay na nga ito ay violet. So, ayan, parang napasobrahan nga yung kulay dyan. Pero, okay lang yan kaysa naman maging light siya. Kaya, okay naman na sa akin yan. Pero, kung kulang pa din, pwede nyo naman dagdagan yan. At pagkatapos kong haluin yan, sinunod ko naman itong isa ay kulay red. Wala nakasulat sa papel, pero red talaga yan. So, ayan. Nilagyan ko lang siya ng kaunti dahil nga matapang ang kulay na yan. Mix combine lang din natin yan at pagkatapos nga yan ay ilalagay na natin siya sa molding. Ayan. So, ayan, maganda na nga yung kulay na yan kaya naman di ko na dinagdagan. Satisfied na ako sa ganyang kulay. So, ayan, mag-start na nga tayong mag-molding dyan. Meron nga ako dito photo molder na size medium. Ayan, binili ko lang kanina yan sa palengke. Ayan. Bumili nga ako ng ganyan. Bali, 12 pieces yung binili ko pero 10 piraso lang yung kasya dito sa ating steamer dahil nga hindi malaki ang ating steamer at steamer ko nga lang to sa aking rice cooker. So, inuna ko nga muna lagyan dyan ng ating mixture na white. At kapag nga nalagyan na natin lahat ng ating molder ng white mixture, ay gagawin nga nating pang design yung ating dalawang kulay. Dahil nga nakita ko nga lang to sa Facebook, itatry natin kung mag-work nga talaga ang ganitong paraan ng pagluluto ng puto cheese. So, ayun na nga, nahulaan nyo na ang ating merienda for today. Ay gagawa nga tayo ng ating puto cheese. So, ayan, nag-umpisa na nga ako mag-design dyan. Ayan, todo design pa nga ako dyan dahil nga akala ko talaga ay mag-work talaga ang ating pa-design na ganyan. At pagkatapos ko nga malagyan ng mga design yan, ay kumuha nga ako ng toothpick at hinalo-halo ko lang para naman mag-combine sila at maging maganda ang itsura ng ating mga design na yan. So, kung nakikita nyo, nagkakaroon nga siya ng form dyan na parang design. So, ayun. Yun, nakita ko nga lang yan sa social media, kaya naman tinry natin kung gagana talaga. At naglagay din ako dyan ng toppings na cheese at choco chips. At saka naman natin isasalang yan dito sa ating kumukulong hot water na nasa high fire siya. Kailangan high fire ako dyan. At sa wakas ay na-perfect nga natin. At hindi ko nga maintindihan kung bakit pumasok nga yung kulay dyan sa loob. So, ayan, kulay pink nga yan. Pero naging brown siya dahil nga pumasok yung kulay niya sa loob. At ito namang kulay green na to ay kulay violet yan. Pero kapag biniyak mo yan ay kulay violet yan sa loob. Di ko nga maintindihan kung paano nangyari na pumasok yung kulay sa loob. Pero okay lang yan. At least nagawa natin siya napaalsa natin siya. At ito naman yung color na original color niya na white. Pero naging brown yung ibabaw. So, iniisip ko baka sa butter or sa vanilla extract yan. Pero okay lang yan dahil na-perfect naman natin yung pagka-fluffy niya at pagka-alsa niya. So, ipapakita ko nga sa inyo yung loob kung gaano siya kaganda at gaano ka-soft yung ating nagawang puto. So, first time ko palang gumawa kaya trial pa lang naman. So, natutuwa nga ako sa result dahil nga napaalsa natin siya. Ayan, sa tulong ng aking inahin. Ayan. So, ayan na nga. Pagkatapos nga natin dyan gumawa ay tuwang-tuwa nga ako dyan dahil nga na-perfect na natin ang ating first time puto cheese. So, ayan. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Sa susunod na mga video ulit. Paalam!